Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap. Heartline. Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan. Heartline. Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Maligayang Pasko po sa inyo mga kaagapay. Mataas ang energy ko ngayon sapagkat 2 tulog na lamang ay Paskong Pasko na talaga. Kitang-kita na sa mga dekorasyon sa paligid, makikintab at talagang matitingkad ang kislap ng mga Christmas lights natin. At lalong tumitingkad yung kaluntian ng mga Christmas lanterns and trees everywhere. Ang traffic din ay sumasabay at hindi nagpapahuli yung mga kaliwat kanan ng mga Christmas carols na gabi-gabi ay tumatapat sa inyong mga tahanan upang sabihin Pasko na talaga. Mabiyayang Pasko po sa ating lahat mga kaagapay. No, mataas ang energy ko ngayon sapagkat Finally, we have come to the full stretch ng ating Christmas celebration. Nagsimula noong September 1 and now it's finally culminating. Pero sabi po ng mga awitin, sana araw-araw ay Pasko. Sapagkat kapag Pasko ay masarap at mabilis ang bigayan, patawaran at talaga mga kaliwat kanan na handaan. Nasa iba ay problema ito sapagkat they have started to gain weight even more. Anyways, ganun pa man, welcome po sa Lunes na edisyon ng Heartline. Kasama pa rin ang mga kaibigan ninyo mula sa Amara Counseling and Training Center dito sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan ng Far East Broadcasting Company, Philippines. I don't know ano pong ginagawa ninyo, whether kami po ay backgrounder, kung kayo ay nagda-drive somewhere else with your families and loved ones, na posibleng ngayon ay nasa bakasyon na. No, sapagkat kahapon karamihan sa mga church natin ay nag-celebrate ng joint Christmas celebration or fellowship at tayo ngayon ay official na sa Christmas break na hanggang sa tayo ay mag-resume sa ating mga ministries and offices. Masayang-masaya po tayo pag ganitong kasama ang ating mga pamilya, and I hope we are celebrating it meaningfully as if this is our last Christmas. But nevertheless, allow us to accompany you sa gabi pong ito na nag-multitask kayo o kaya naman talagang concentrating, no, kasama ang inyong mga PM radio sa mga cellphone app, no, listening and tuning in sa mga programa po ng 702 DZAS. Umaga, tanghali hanggang gabi, ihinatid si Kristo sa radyo, no, para sa mundo. Kasama ko po sa gabing ito ngayong December 23 Christmas episode ng Heartline ay ang isang special friend ng Amara Counseling and Training Center. So on behalf of Ate Rachel, Ate Marcia, Ate Maid, Kuya Eugene, and Doc Alain, we have Miss Micah Abalos joining us this Christmas episode. Good evening sa iyo and Merry Christmas, Micah! Good evening po, kaagapay. Isang mapagpalang Pasko, malamig, maulan. At kung saan man kayo naroon sa umaga, sa gabing ito, kayo po ay pagpalain ng Lord. So, hello po. Yeah. Micah, ano bang sa kasalukuyang ginagawa natin sa buhay, sa estado ng ating buhay, ano ang dating sa'yo ng Kapaskuhan? Especially ngayon that, may mga threats, economic crisis, global issues, at mga, political instability. Your views as a counselor, as a psychotherapist? Alam mo, isa sa pinaka highlight sa akin is yung how Mary and Joseph is finding a home na walang available, no, na bahay for them to welcome the baby Jesus, diba? So just imagine, no, parang same sa panahon natin ngayon, no, may hindi sigurado, may mga closed doors, no, may mga closed opportunities, but let us forget the birth of Christ is the promise of God with us, na Emmanuel. And He did not come as an adult, but a very peaceful, tiny baby na, that will grow eventually, of course, as the scripture says, will
fulfill the promise. So I hope we see our faith like that, no? Na though may mga closed doors, may mga may mga threats, no, may mga economic problem, hindi 'yon malayo sa pinagdaanan ni Kristo sa pagpunta niya dito sa atin. So I know that he will be with us as we face those. Yung konsepto ng na Emmanuel, God is with us. God came incarnate. God came into a flesh, became a flesh, and He dwelt among us. Amen. At yun yung mga panahon na kinakanta ng mga Christmas carols natin yan, mga gospel, mga hymns that communicate the unchanging message of Christmas, whether kayo po ay nasa maaluan, magandang kalagayan, may pinagdadaanan, may mga symptoms and signs of depression or anxiety. And for some people, Christmas is blue, Sabi nila, instead of white, blue Christmas, meaning they're going through some things. May mga kabigatan ngayon na parang unlikely, untimely, o parang very unfortunate, pero just like sinabi natin nung 2 weeks ago na tayo magkasama ay hindi kayang baguhin ito ang totoong kabuluhan ng Kapaskuhan. Amen. Christmas is not about us actually. No, it's about Jesus who came here because He loves us so dearly. At doon nagkakaroon talaga ng meaning yung Christmas, no, na more than just the merrymaking, events, no, parties, gifts. Oh, speaking of gifts. Mukhang meron ka dyan eh. Hindi nga eh. Parang, kasi I have made a commitment to buy gifts for my inaanaks. Actually, 70 na sila. I made a count. 70 inaanaks and counting. And I have learned how to say no sa iba. No, but anyways, I do that after holidays na kasi nagmumura yung mga yung mga paninda. Nagse-sale na yung mga year-end inventory sale. And I just get to talk to some of my inaanaks. So, parang yung mga nani nila na parang nasensya na your ninong doesn't have any luxury of time na makipagsiksikan sa mga counters. At sinasabi ko na, ninong loves you, ninong owes you. But for now, I hope that you get to impart to yung mga inaanaks na Christmas is about realizing the love of God through Jesus. At inaalala po natin, Isaiah 17, for unto us a son is given. Isaiah 9, no? Unto us a son is born. Ay yung mga recital na yan ni Handels ay hindi nagbabago ng kanyang implication at invitations sa atin. Anyways, mga kaagapay, kung kayo po ay bagong tutok, welcome po sa Christmas episode ng Heartline. Masaya po yung puso namin kasi you have decided to still join us, no, whether you are here or abroad, at all these things will not stop us from listening, imparting, hearing, and keep learning sa mga hindi nagbabagong paanyaya po natin sa inyo, no? Integrating our spirituality, our theology, our awareness of God sa ating mga kinakalagyan, whether Pasko or hindi. Micah, baka may gusto kang batiin ngayong araw ng Kapaskuhan na posibleng nakatutok o makakahagip ng ating episode sa gabing ito. Of course, sa aming local church, no, Green Park Wesleyan Church sa Pasig Green Park. So, sa aming mga members, sa aming pastor, sa Pastor Jason na head namin sa District ENCD, at ang kanyang may bahay na si Pastora Phoebe, at ang cute na kanilang baby boy, si Titus na favorite akong ninang. Ayun! Ayan. And of course, sa aming mga youth, music ministry at mga women and men sa church. So, Merry Christmas po sa inyong lahat. So, meron pa kaming Thanksgiving celebration next year. So, hindi rin kami sumabay sa ngayon sa mga Christmas schedule, of course, ng mga bawat family. But next year, we'll have a Thanksgiving party. Pareho pala tayo next year. Pero meron pang worship service ng 29 kayo. Diba? Meron pang isang Sunday. Meron pa. Meron pa. Oo. Ay, napansin ko rin ngayon, dahil yung mga tao nagiging marunong na either they advance yung kanilang Christmas celebration or they delay it. Yeah. No? Kasi yung rush. Yeah. Traffic rush, pila rush, dami, mahabang pila. Oo nga eh. Kung minsan yung panahon pa na uulan na ambon, so naaantala yung mga preparations natin. Yeah. But, so di ko po alam, hindi po namin alam ni Micah kung ilan na sa inyong kumota na sa mga Christmas party, celebration, at raffle. No? At ilan sa inyong mga nanalo at umuwi na talagang luhaan o talagang mga nagtatagumpay dahil kayo ay nabunot sa mga sa mga sa mga raffle prizes po natin yan. Sa bulutan. Oo nga eh. Sabi ni isang tabagan, may mga tao talagang sunuswerte. Blessed na nga yung sinabi ko. I know. Some people nga sinasabi ko lang, may mga tao mas sanay silang gamitin salitang swerte.
Yung very mga cultural. randomness, oo. Cultural. Na sabi, ito talaga, ano to laging nabubunot ito siguro swerte ito. But anyways, congratulations po sa inyo. But hindi naman masama na tayo may mga nakapag-accumulate ng mga bagay. No, God is not a KJ God. No, He likes seeing us, being able to enjoy, and the capacity to enjoy ay galing din sa ating Panginoon. Muli po sa inyo po na bagong tutok, magandang gabi po sa inyo lahat at Merry Christmas. Ito nga po ang Heartline Monday edition kasama mga kaibigan po ninyo mula sa Amara Counseling and Training Center. Hatid sa inyo ay halos 1.5 oras ng usapang puso, usapang Christmas experience, counseling, integrating our psycho-spiritual lenses on dealing and helping and journeying with you, walking with you, sa larangan po ng counseling. At napapakinggan po tayo hindi lamang gamit ang yung mga transistor radio o PM radios, kundi maging sa mga online streaming app ng FEBC.ph at yung mga cellphone apps natin na nakakapag-download ng FEBC PH Stream. So whether kayo po ay nasa Pilipinas o nasa ibang bansa o nasa anumang kontinente, malaya po tayo nakaka-access sa mga programa natin dito sa 702 DZAS. At dahil po yan, sa pakikipagtulungan na rin ng ating mga very diligent at mga hardworking staff dito po sa production. Si Kuya Reggie Villena, yung ating RTV, si Kuya Wen Balatukan at yung mga broadcast engineers natin na nakasituate dyan sa Bukawe transmitter site. So Merry Christmas po sa inyo lahat, mga kaagapay. At para po maging makabuluhan ang Christmas celebration po natin sa gabing ito ay please feel free to join us by sending in your concerns, messages, feedbacks, violent reaction kung kinakailangan at mga katanungan sa ating Facebook page. All you need to do is to look for us sa 702 DZAS-Radio TV. At maaari din po kayo na magmensahe sa mga numbers na ito na palagi nyo naman napapakinggan. 0916-296-6620 para sa mga Globe users, 0999-223-5671, and 0961-784-9351 para naman sa mga smart users. Mag-aabang po kami ni Micah sa mga katanungan po ninyo, lalo tigit ngayon na meron tayo mga pinagdadaanan at kinakasadlakan ngayong Kapaskuhan. Ayan, so aantayin po namin yan. Baka may gusto ka pang batiin, halimbawa ng mga kaibigan natin, na seminary at pangalawa, Micah, please let our kaagapays know na how can they get in touch with you kung kailangan nila din ng professional counseling at psychotherapy services. Sige, unahin na natin yon. For any question po sa counseling psychotherapy, sa Viber ko po, 0956-699-3190. Ulit po, that's 0956-699-3190. And of course, kamusta din natin ang ating mga kaibigan na mga alumni. Yeah. So, as i-plug ko na, alumni officer po ng ATS. Hopefully, magkaroon ng mga fellowship. Meron po kaming mga hinahanda na mga fellowship para sa mga alumni ng Asian Theological Seminary. So, shout out na rin sa mga tiga-ATS. And of course, shout out din sa iba kong mga ka-church. Merry Christmas po sa inyo mula sa Luzon, Visayas, Mindanao. And of course, ang ating mga missionary na nasa ibang bansa, doing the work of Christ with other countrymen nila sa Filipino community sa iba't iba. So may Hong Kong, may Europe, may US, may Japan. Yan. So marami po. And Singapore as well. So Merry Christmas po sa inyong lahat. Yes, nako. Ni-imagine ko, iba pa rin talaga yung saya sa Pasko dito sa Pilipinas, ano. Ang aga nga natin. Oo, ang aga natin. September 1. At nagtatapos tayo sa first Sunday ng January. Alam mo, nasa world record na the country that celebrates Christmas the longest ay Pilipinas. No? At I remember some of my friends who are abroad, one of the things that they look forward to is coming home ngayong pong December 1. Kasi normally pag OFW ka, you have normally 30 days. At kung minsan, sinasagad nila hanggang New Year yung kanilang leave with pay or without pay para masulit talaga yung bakasyon nila. Kasi iba talaga yung celebration dito eh. Na-witness ko yan sa Germany, sa Italy, at itong mga Southeast Asian countries na Christmas will always be even more meaningful when you celebrate the Filipino style, a Filipino way, na
merrymaking, party, simbang gabi, bibingka, puto bongbong, caroling, no? Yeah. Nawala sa ibang bansa. Maring yung mga carolings at mga carols Tsaka are being sung sa church. Medyo okay. Oh, yeah. I wonder, no, pagka Christmas din kasi, medyo pwedeng lumagpas ng 10 p.m. Di ba? Hanggang sa parang walang pikunan, masapuyatan, no? Hanggang New Year yan, no? New Year. At may mga barangay kasi strict. Ngayon, pag Pasko, Oo nga eh. Pero I would rather have Christmas video kaysa naman magpaputok, di ba? Mga fireworks. Yeah. At least na stretch pa ating mga vocal cords. Pero wise na rin syempre yung mga Filipino. Medyo may kamahalan na kasi ng onti ang mga paputok ngayon. Oo nga eh. So, nare-redirect na sa mga videokehan sa mga barangay. Yan ang ngayon. At gamit ka pa ng mga social media platforms, ano? Hindi mo na kailangan mag-rent ng mga videoke machines na halagang 600 to 800. Nag-upload na ngayon. Hindi nga lang walang score. Well, kapag hindi makagandahan ng boses natin, malakas lang ang loob natin. Walang kwenta yung mga score. Pero kung competitive iba sa atin, ay talagang scores matter. Maraming competitive. Magko-comment sila ngayon sa ating link. Agree ba kayo? Agree ba kayo? May scorean ang videokehan o wala? Isang magic na tanong. Tingnan natin sa comment section. Oo nga eh. Nako, sige po. Sa mga bagong tutok po, hindi pa po kayo late. Saktong-sakto lang po sa pagbubukas ng Heartline, this Christmas episode. Hatid po sa inyo ng Amara Counseling and Training Center. But tonight, we have our special friend ng Amara, si Miss Micah Abalos, a registered guidance counselor and a psychotherapist also who's finishing her doctorate degree, no, ng Christian Clinical Counseling sa AGST. She's also a licensed nurse at isang officer po ng Wesleyan Philippines, Wesleyan Churches of the Philippines. She wears too many hats on her head, but she finds time, no, to extend herself, reaching out to our kababayans here and abroad. You know, just like this very evening, nahatak po natin siya at kasama po talaga natin. Okay. Bago po tayo magbasa ng ating tanungan, ay gusto po nating batiin yung mga kapitbahayan po natin sa Biyayang Tahanan Homeowners Association, yung Unabia, Benitez at La Rosa family, at maging sa Placer family. Hello po sa inyo. At speaking of that, no, gusto nating batiin sa araw na ito ay nagbe-birthday yung kaibigan natin dito mismo sa DZAS, si Kuya Raymond! Yay! Birthday blessings to you, Raymond, and Merry Christmas na din. Sana maramdaman namin yan. Sana all. Oo nga, si Raymond. Happy birthday, Raymond. Know that I appreciate your service and the friendship, no, na meron tayo. At ganun din, of course, sa mga kaibigan natin dyan sa Italy, kay Amore Ruth Azel Sullivan. Merry Christmas to you, Amore, and to your family, Tito Ricky, Tito Melba. Yung mga kaibigan natin mula dyan sa Assemblies of God o Adime, Florence, Italy. Lalo sa mga kay Pastor Albert, Pastora Shirley, kay Cindy, Ana Bautista, kila Nyak, tapos kila Sandy, at kay Kuya June Makatangay, Tita Baby Makatangay. Merry Christmas po sa inyo. At sa mga kapatiran po natin dyan, ganun din sa Adimef, Arezzo, Italy. Ayan, Pastor Joel, Pastor Tess, and Gonzales family. Merry Christmas po sa inyong lahat. And of course, kay Mama din, Mama Nilda de la Cruz mula dyan po sa Batya, St. Martha Homes, Bukawi, Bulacan. Merry Christmas, Mama Nilda de la Cruz. At yung mga kapatid ko, si Cindy, si Nap, si Yulin, si Louie, si Lark, si Kay, at si Ace. Yan. At yung mga pamangkin ko, Merry Christmas, my dear family. It's good to have I will be seeing them tomorrow, December 24. At nakapag-book kami sa isang resort na kilala mo. Daluyan sa Green Breeze, dyan sa may Pulang Buhangin sa Santa Maria, Bulacan. So shout out sa resort po na yan pag umay-ari ni Ate Tricia Mazo. Ate Trish, Merry Christmas. Merry Christmas, Ate Trish. Hopefully, nandito siya sa Philippines. Bukas, makikita ko siya. December 24. Ado mo malalaman. Kung nandito siya. Surprise. Oo nga naman no? But anyways, sabi ng unang listener natin na nag-send na kanyang tanong, bakit po ba may mga tao na hindi mapirmi sa isang relationship? Papalit-palit ang nagiging girlfriend at yung iba ay nabubuntis pa nga. May kakilala po kasi ako na ganyan. Ginagamit ang kagwapuhan pero madaming nasasaktan. May problema po ba ang ganitong uri ng mga behaviors? Marami pong salamat. Magandang tanong sa What a start, no? Christmas question. Pero
I can't help but remember yung episode natin sa nakaraang mga 2 linggo. weeks No? ago, Sabi right? ko, diba, what we don't transform, we transmit. Yeah. So, may mga times po talaga yung gantong pag-uugali or behavior is coming from mga unresolved issues. Maaring unresolved trauma. And most likely, baka itong tao dito naka-experience din ng rejection. No? So, what we don't transform, we transmit. So, we spread, no? Parang damay-damay ang nangyayari. So, may mga ganun, unconscious or conscious. Pero, meron din po tayong tinatawag na, may tanong kasi kung problema yung gantong behavior. Actually, yes, and we call it sa clinical term na hypersexual. Hypersexual. Okay, So, let them know. Hindi po ito diagnosis, no, but it's a symptom of any or one of the many mga mood disorders. Okay? So, they're trying to regulate their emotions or their mood through engaging to risk-taking behaviors. So, I'm not saying isa lang, pero kung nasa sexuality yung behavior, hypersexual po ang tawag doon. So, ang mga karaniwan po is yung mga taong may undiagnosed bipolar disorder, hindi nila alam may bipolar sila, or anxiety disorder, or mood disorder, or personality. Or personality disorder. Okay, so hindi siya diagnosis yung hypersexual, pero it's a symptom na merong tinatry i-regulate yung tao in a deeper level. Yun yung isa. I see. Posibleng ito ba ay nag-uugat ng kanyang kabataan? Is it a possibility that it started since the person was very young or na-acquired over time? Yeah. Actually, pwede siyang both. No? Okay. Exposure to sexual or sensual materials. For example, they see adults with this type of behavior and na-normalize sa kanila yon. Akala nila yun yung childhood. Or gradual, meaning as the person adult or being exposed to the outside world, nakaka-experience sila or naririnig nila yung ganito. So, ibig sabihin, madami doon is acquired. Both madami dito acquired. Okay. Yeah. Pero, may iba naman, by the age of specific lang, pag nag-teenager lang, doon nag-onset yung ganong behavior. Most likely, ito yung may mga bipolar. Kasi usually, ang onset po ng mga symptoms of bipolar, average is 17 years old. So, mas risk-taker sila, hindi lang sa sexuality, but also yung may iba-ibang risk-taking behaviors like alcohol, smoking, dating, yun yung tanong no? Parang hindi napipirme. So, ibig sabihin talagang nakikita na yung pagka-hyper. Oo. So, hypersexual po ang tawag. Kasi manifestation talagang nauwi sa parang mga yung intimacy, you know what I mean, po natin sabihin, nauwi sa ganun. Kasi, posibleng iba dito talagang lang, yung bawal mabakante, pero kailangan lamang ng mga attachments. Exactly. Pero hindi nauuwi. Pagka ba ganun, may kaibahan ba yun? Halimbawa, posible kayang sila may mga problema sa intimacy lamang or they cannot realize themselves be detached from any possible human connection? Yeah. May mga times because of unstable self-concept, we try to cling. Yun. So, in clinging, it doesn't necessarily mean na we're actually intimate or we're actually in a committed relationship. So, sometimes, nagiging way lang yun to parang mabilisang to quench, the longing, the loneliness. Pero not necessarily they're longing for commitment. Kaya papalit-palit. So, may ganun na parang hindi na satisfy. Iniisip ko kasi minsan siguro impression ng iba. Since nagiging palasak sa atin ngayon yung mga konsepto ng narcissism, gwapong-gwapo sa sarili. Di ba? GGS. Minsan, gwapong-gwapo, kaya gandang-ganda sa sarili na parang, parang nagiging trophy material o accessories lang. yung kanilang mga karelasyon na parang, di ba isang uri din yon, pero magkakadikit posible yung mga mga behaviors. Actually, pero yun nga, kaya what makes it a disorder is yung tinatawag din natin ulit na insight. Awareness nila na meron silang need i-correct or meron silang need na harapin sa sarili nila. Doon pa lang malalaman na natin kung talagang disordered. Diba? Kasi kung walang kamalayan na yung mga behavior nila ay nakakasakit sila, then that's something that we need to confront. Kasi most of the time, they're not aware. Kasi yun yung parang point ng tanong, nakakasakit na sila sa ibang tao. Then sila parang
no remorse. Yeah. Yun, No walang remorse, pagsisisi. Kaya isa yun sa sign na may behavior problem. Yun na lang muna. Right. Okay. Thank you, Micah, for explaining that extensively sa ating mga listeners. Again, pag meron po kayong katanungan, gustong gawing paglilinaw, do not hesitate to contact Miss Micah sa kanyang Viber number kanina o kaya naman sa Amara, sa aming Facebook fan page para matugunan po namin yung mga inquiries na yun. Kundi man ngayong bago magpasko, at least days after Christmas, ay titiyakin po namin na may makaka-respond o makakatugon po sa inyong mga katanungan. Tama. Yung tanong natin ay galing sa isang OFW, Micah, at speaking of OFW, binabati po natin yung mga kapatiran kamagagawa sa Oman Evangelical Christian Church dyan po sa Muscat, Oman. You know how grateful I am remembering your kindness to me just last month, sa mga ministry opportunities dyan, maging sa Philippine School in Oman at the Philippine Embassy in Oman in partnership with the OWA. Okay, so thank you po at I remember your kindness and remember you during these holidays, especially po sa elders and council po ng OECC, Lion family, Garcia family, Gallardo family, of course, Geron family, Molar family, sa pamilya ko na lang ito, Tapos Dimalanta, and then yung mga young people dyan, si Ate May, si Rancel, at si Ate Chel, tapos si Architect Cha at si Kuya Lester. Ayan, nakalimutan ko silang batiin last time. So shout out of blessings to all of you. At yung mga kaibigan din natin dyan, si Sir Mike na principal po ng OACC at maging si Miss Kakay, yung guidance counselor na hopefully ay materialize yung memorandum of understanding natin in providing online counseling and therapy sa mga Filipino students who are being schooled now in Oman. Ayan, kasi yung tanong natin ito, Micah, very related sa kanilang sitwasyon. Ako po ay returning OFW. Nakasanayan ko na palaging umuuwi taon-taon para dito mag-celebrate ng Pasko. Tanong ko lang po, kailan po ba malalaman kung kalooban na ng Lord na dumito na lang ako at huwag nang bumalik sa ibang bansa? Pero medyo, okay. So, malaking decision ito. It is, yeah. And of course, ito yung commonly asked sa atin ng mga Christian counselors about finding God's will and finding God's leading. Ganun. So, number one is, for me, we can add to this, Pastor Archie, is yung peace. No? Peace. Is that... Sana nga, pwede rin. Mamaya, pwede rin. Yung peace. Corny. Pasko naman, naka-green ka pa. Okay. Paskong-pasko pa si Master Archie. Yung peace, yung inner peace na tinatawag, when you actually imagine yourself doing such decision. So, yung imagination kasi hindi naman siya bad, But we use that as well in counseling, Yung parang guided imagery. Right. We also use it in career counseling. To imagine yourself doing, for example, such a job. Ito naman baliktad. More of yung babalik ba or hindi. So, if you're imagining yourself doing it, there is this inner peace in you na walang restlessness, walang feelings of anxiety or sadness, then I think that's a good start. Right. Starting point lang siya. Okay? And second is, of course, if you do that, then I suggest talaga, you ask someone to walk with you with this decision. And of course, sa family, maganda na i-open mo rin siya sa family mo. Yeah. Kasi, it's really a family decision na din. Na mahirap din na ikaw lang yung mag-shoulder, nung ganong type of decision. Maganda na family siya. Yun yung sa akin. How about you? Tama yun. Siyempre naisip ko din yung importance of peace. Minsan, palagay ka sa isang desisyon na wala kang masyadong agam-ago. Kung may agam-agaman reservation, manageable. Kasi kung minsan nabasa ko sa isang article, Christian article, I'm not sure kung sa Christianity Today, sometimes the presence of peace doesn't necessarily mean na yun yung decision o yung wisest decision. The absence of, alam mo yun? So, hindi siya laging sapat na basihan. Pero it can be. It can be a factor for you. Tapos, you will engage other factors pa that are coming to play. For example, values. What do you value more now or most now? Stability ba? Savings? Or relationship with your family? Sa ibang bansa ba, wala kang church doon? If you value your spirituality and walk with God, unlike dito sa Pilipinas, you have that provision.
o kaya ay mental wellness. 'Di ba? Iko doon dahil war-stricken yung lugar o kaya ay parang you feel like you're abused or somehow exhausted, 'di ba? So like dito parang the values will also play a significant role sa mga decision making. And then maganda yung sinabi mo na tayo mga Filipinos compared sa ibang mga race at mga culture, mataas yung role ng family at yung dynamics natin sa family, that we engage the members of the family sa isang corporate decision making like staying here or migrating or parang sige, sama-sama tayong maghihirap, sama-sama tayong mag-endure. And I think napaka-empowering yon sa the members ng family that their thoughts and ideas or feelings about this decision will also entertain, accommodate yung kanilang mga paglagay din, hindi ba? So, kumbaga may voice sila dun sa decision. And as well as, it will also provide yung initiative. Kasi syempre, transition sa family yun. So, of course, iba yung setup kapag nag-work yung isang parent sa abroad, financially, pwedeng stable. Pero syempre, magta-transition din yung finances, yung setup, once na mag-decide na yung isang parent na magstay. So, dun din dapat nag-activate So, if you give them the voice sa decision, they can actually act proactively sa family rather than maaari kasi maging passive, magkasisihan. Alam mo na yun sa mga pelikula na napapanood natin. Pero, syempre, true din siya sa reality. Right. Kayo po na mga OFWs na narito sa Pilipinas ngayon at kasalukuyang may access sa ating episode sa gabing ito, I know that we are very, very happy for you that you are celebrating, hopefully, and meaning, Lord willing, itong Christmas with your loved ones na hindi mo naranasan last year or 2 years ago, but now you're here. Nakikigalak po kami sa inyo at talagang napahintulutan na meron kayong Christmas vacation. Seize the day, no? Savor every single hour or second or minute na magkakasama po tayo sapagkat sa atin, this is the blessing of Christmas, celebrating it with your families and loved ones. Ayan. Bago ko basahin yung natin tanong, Micah, parang ikaw, as a state mo ngayon, meron ka bang wish list? For example, if there's one thing, whether tangible or intangible, na gustong matanggap ngayong Pasko, na na-realize mo? Oo naman, syempre. Number 1 talaga yung time for self-care. Yun talaga lagi ko sagot. Last sa episode din natin, self-care. Time for self-care. Kasi parang you're preparing for yourself for the next year. Kasi ako, alam nyo naman, meron tayong tinatawag na season, no, sa ating mga counselor. Right. So, ngayon, nakabakasyon yung mga counseling natin. So, syempre tayo pahinga. Pero we're bracing ourselves. After this holiday, we know na magbabalikan yan. So, dapat ready tayo dun. Kaya yun, I see holidays just like this as a way to recharge for you are to be ready for the next year or next month. Ganon. Tapos pagkatapos ng next year, humarap tayo sa mga taong may mga mental health issues, tapos come February. Ito naman yung mga heartbroken. Yung mga Uy, baka isipin nila masyadong judgmental. Meron po talagang gano'n na meron mga, as someone na exposed na po talaga for years ng counseling, may mga ina-anticipate din po kaming mga months wherein may mga seasonal talaga na mga may pinagdadaanan. Kaya hindi po dahil naghuhusga kami, ito ay based sa amin sa exposure po namin in a year. Sabihin mo yung month, medyo may na-anticipate po tayong mga pwedeng matrigger. Ayun. Things like this really happen. And we're, so, diba sa isa sa mga approaches ng counseling yung reality therapy. Yes. Na parang talagang we confront, we address yung mga right here and right now at yung mga current situation, mga regardless of how unlikely or untimely they seem to be, pero totoo yun nangyayari. Exactly. So, hindi tayo nagiging in denial or disillusion sa mga kasalukuyang delulu na mga Gen Z, Gen Z term. We're learning, shout out sa mga Gen Zs na tune in pa rin. Why not? Tignan natin sa comment section. Baka madaming naka-tune in. What about sa Micah, kung intangible yung self-care, time for the self, meron ka bang regardless of how pricey or not so pricey na thing that you want to receive the scrims? Hindi ko ibibigay. Tinatanong ko lang. Baka someone else may give it to you.
Ako kasi mahilig ako sa mga sa mga cozy na mga, yung parang Cozy. fluffy. Parang pa rin DVD ba din? Self-soothing. Oo nga. Oo, mahilig ako doon sa mga plushy. Mm. Kaya meron ako doon sa sasakyan na yung Miniso na penguin. Oo. Kasi pag naiinis ka doon sa mga nangkakat sa'yo, doon mo na lang ganun, kaysa ma-stress ka, diba? So, yung mga flushies kasi, ang cute nila. So, ang sarap nilang ganun. But at the same time, as we we live what we preach. So, ako kasi yun din yung advice ko sa mga patient ko. Kapag may mga stress, pwedeng sa mga ganun, sa mga plushies mo siya i-externalize para ma-release mo pa rin siya. Yun sa akin mga plushies. Yung mga ang cute na ganun. Nilalamutak. Aside sa mga pets, kasi may mga pets talaga kami. Kaya pag bumababa ako after ng session, kawawa talaga sila. May mga pets namin. Talagang inaano yung cuteness. Yung tawag nila sa TikTok, cuteness aggression. Cuteness aggression. Oh, wow. So mga pets. Sana pala we have started also providing mga counseling at mga therapy sa mga pets. Kasi wala naman sa kinalaman sa mga stresses ng mga amo nila sa mga owners, pero kaya nga yung mga dogs, they consider it like sila, therapy, dog therapy. Ang daming ganun sa And I remember yung may mga professor tayo nagdadala ng dogs, diba? Oh, yes. Naalala mo ba yun? Oo, nagtanong pa ako, kumusta na po yung pagkawala ng dog nyo nung namatay? Naalala ko sa family counseling. At sabi mo sa akin, yung tanong mo parang hindi tama. Yun. So, kaya sila mga pet therapists. Kasi nga, they know na they can actually smell the emotion because of their mirror neurons. Yan. Mas marami sila compare sa atin. So, sa mga plantito at plantita, may mga mga pet owners na yun ang kanilang sanhi ng therapy at wellness. Plants naman, Oo. Anyways. Pero kasi yung green. Green, yeah. Green the color therapy. Green can really refresh our Be refreshed with my outfit today. Wow. Merry Christmas. Pasko. Pila na po kayo, may pamasko po si Wala nga, pagkatapos pa nga ng New Year ako mamimili. Pag nagbabagsakan sale na sa SM North, sa Trinoma, nag-promote ng mall. Nakikinig yung mga inaanak 70. Sabi ng listener natin, Miss Maika Oz, naka-address sa'yo to ha. May friend po ako na diagnosed recently ng major depressive disorder. Yung pinapag-usapan natin last time, parang seasonal depression. Ito naman, major depressive disorder. Female and 24 years old, working sa isang BPO. Takot siya mag-consult muli sa psychiatrist niya. Hindi daw siya handang mapakinggan ang mga malalaman pa niya ukol sa kanyang sakit. As her BFF, ano po ba ang pwede kong maitulong sa kanya? Wow. So, usually na narinig natin sa mga tao, lalo na pag first nilang naging mental health team ay psychiatrist or doctors. No, may tendency kasi na cure model kasi ang kanilang approach. No? So, pag sabing cure, very straight to the point, ano problema, ito, ganyan. Very cognitive, CBT in a way. So, in a way, what I can suggest dito kay BFF, number one, of course, refer pa rin. Oo. Tamang-tamang naka-tune in ka ngayon, so pwede kang mamili Amara. They have the best mga counselors and therapists. Kasi mas maganda na may time to digest, to sink in yung diagnosis. Kasi talagang may gulat factor. No? Kahit anong sakit, wag natin i-hyper-focus sa mental health. No? Kahit ano namang sakit. Kapag doctor ang nagsabi, medyo may talaga may diin. Kasi syempre expert sila So talagang may shock factor yung part na yon. So I hope hindi naman niya ma-hyper-focus na mental health is also affecting her physical health. So number one, refer. You can suggest to her. Suggest lamang, do not force. Kasi syempre, it takes readiness din dun sa BFF mo. And of course, same nang nasabi natin sa mga last episodes, no, yung presence ministry. No, as a Christian, you are being incarnational to how you experience the love of Christ by staying with that person from time to time, no? Yung kamusta, how are you? Ang laking ang laking impact nun, lalo na sa mga taong may pinagdadaanan. So I hope we normalize in asking yung how are you. Minsan kasi nahihiya tayo, no? Not Filipino trait for us kasi minsan lalo na kapag mental health ang usapan. Tama. Yeah.
napaka-importante ng presence ministry, na kung minsan kasi talagang na-overlook natin na without necessarily giving advice or parang o wise counsel. Kasi excuse na, hindi man ako si counselor or therapist, pero your presence means a lot. At kung minsan, kapag nangungumusta tayo, you have to really mean your pangungumusta. Kasi minsan may mga tao na parang mema lang, oy, kumusta? Tapos may agenda pala. Yeah, tama. Mars, kumusta? Alam mo na kasunod niyang pagkatapos. Meron ka dyan. May extra ka dyan. Oo nga eh. O kaya minsan, itong uso ngayon, no? Minsan, Mars, kumusta? Sabi niya, kinukumusta ka ng inaanak mo. Alam mo na ibig sabihin nun. 70. Oo nga, kaya minsan ang dami, hindi, joke lang, baka may mga kumare ko at kumpara nakikinigin, no? Kung minsan ginagamit pa yung mga inaanak ko, Mars, kinukumusta ka ng inaanak ko, yung pala na mamas ko, no? Hindi pala talaga siya totoong kinukumusta. So, yung intentionality of asking how are you, kamusta? Very important yon. And referring that person is very important. At kung hindi man psychiatrist, kasi nga traumatizing minsan. Pag yung feeling mo na diagnose ka, no? At halimbawa ay, normally yung mga symptoms kasi madaling yun eh. Symptoms and sign, mabilis makita yun ng mga psychiatrists and psychologists, hindi ba? Tayo kasi we can only see signs and symptoms, pero parang sila pa rin yung may license to diagnose you. Pero the fact na it was parang observed sa'yo, nakaka-conscious na yon at parang medyo may tama na yon sa ating, pagtingin sa ating mga sarili, at minsan nagdudulot yan ng mga helplessness, hopelessness, and too much emotion. Do not hesitate to seek help para kasi sabi mo kayo na cure, no? Ganun tayo palagi. Cure model. Nakakalimutan natin na may mga preventive measures through early intervention na hindi kinakailangang maging psychiatrical o pharmacological na gamutan kagad. May mga natural way of addressing the issue. Kung talagang takot tayo sa gastusan tsaka may mga ganun tayong iniinom. Yeah. Well, minsan, yung pag-seek ng second opinion is also helpful, no? Kung talagang medyo diskumpiyado o kaya gusto mo ng more seasoned at para lang ma-vouch yung isang impression o diagnosis, isang preliminary diagnosis, wag po tayo mag-atubiling lumapit dyan. Saan ba kayo nakaka-avail ng mga murang consultation at if not free? UP, we have sa UP. NCMH, meron silang NCMH, online, telephone line to cater, right? PGH, NCMH, no? At itong ang ATS, alam ko parang nag-seek ka yung mga therapist, psychospiritual na mga intervention sa mga graduating senior natin na nagpupurso ng masters in counseling. Oo, nasa internship. Ayan, at least meron po tayong mga options sa mga kaagapay po natin na nangangailangan po ng mga professional at further help, no? At least sa counseling, o hindi man therapy, at least counseling who will be with you. At alam mo, Micah, isa sa mga nilang amara ngayon, parang mga thrust ay to help yung mga churches and para-churches to develop yung mga lay counselors. Na parang, kasi konti pa rin po yung mga counselors, mga nasa mental health advocacy at mga psychotherapists. Konting-konti pa lang kung ihahambing mo yan po, i-ratio nyo po yan sa bahagdan na napakaraming mga Filipinos here and abroad na may mga mental health issues. So, at hindi rin ganun karami pa yung nagpupurso ng psychology and psychiatry. So, dinadamihan po natin yung pagtitrain ng mga lay counselors na mga church-based, community-based, at mga advocacy groups, mga support groups na posible nating sanggunian sapagkat ito po yung kanilang nagiging specialized ministries in addressing ito mga issues po ng ating generation. So, yung peer, no? Peer counseling. Yeah, very good. Mga kaagapay, ang totoo po niyan, meron na po tayong mga pumasok na katanungan sa gabi pong ito at handa po nating tugunan mga bagay na yan. Pero check your timepieces. I believe it's time for all of you or for most of us na maghanda ng isang mainit na kape o tsokolate sa mahanda pa magpuyat po sa gabing ito at may gagawin pa tomorrow. Dahil iba dito ay ito ay break lang o parang ginagawa tayong backgrounder and perhaps some of them are actually going somewhere. No? Pupunta out of town, nakabook sa isang hot spring resort o isang beach, for example, o camping. Sana all. O upward north sa LU o kaya sa... Baguio. Saan pa ba? Malamig ngayon doon. Minus the congestion.
Minus nakita kasi para daw uud na yung galaw ng mga tao ngayon sa sa Session Road, no? Nakita mo ba 'yon na dito pa lang sa Manila ko, kotang-kota na tayo sa traffic. Luluwag ngayon sa Maynila kasi lahat sila nasa probinsya. So decentralized ngayon ang mga tao. Let's stay here. Pero bukas kami po ay nasa daluyan sa Greenbreeze sa Pulang Buhangin, Santa Maria, Bulacan. So shoutout po kay Ate Tricia Masot sa management po niyan. At for the meantime mga kaagapay ay pansamantala po nating puputulin ang programang ito para bigyang daan ang ilang mga Christmas announcements at ilang panawagan mula sa ating istasyon. Ang programang Heartline Monday Edition ay magbabalik pagkalipas lamang ng ilang paalala. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Pasko na naman. Ito ay panahon ng pagbibigayan at pagmamahalan. Panahon ng nakasanayan nating masarap na salo-salo at kasiyahan. Bukod sa mga ito, ano ba ang tunay na diwa ng Pasko? Alalahanin mo. Ito ay araw para sa Kanya, hindi ito sa iyo lamang. Ang araw ng Kanyang kapanganakan na kung wala siya, ay wala ka. Siya ang nagpakita at nagpatunay na mahal ka niya. At anuman ang pagsubok na iyong kinakaharap, asahan mong siya ang nag-iisang Diyos na hindi ka tatalikuran. Ang pag-ibig ni Jesus ang pinakamagandang regalong alay niya sa iyo. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging Kamangha-mangha, Tagapayo, Makapangyarihang Diyos, Walang Hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ito ang iyong himpilang 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Bumabati ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. At nagbabalik po ang programang Heartline Monday Edition, actually Christmas Edition, mula po sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Kasama po ang Amara Counseling and Training Center. But on behalf of our resident counselors and psychotherapists, I have with me a special guest, a friend of ours, si Miss Micah Abalos. Good evening ulit sa'yo, Miss Micah. Merry Christmas po, mga kaagapay. Bakit lang talaga tayong isang maligayang Pasko po sa inyo lahat, o kaya you have just tuned in. Nako, we still appreciate your time, no, to listen to us or tune in to us gamit po ang inyong mga PM radios, transistor radios, o kaya naman watching us live from your social media apps, whether YouTube po yan o Facebook Live. Thank you. No, we can not thank you enough for taking time to be a blessing to us, supporting us, and finding time to pray, no, with us. Tayo po ay 76 years and counting na nagbo-broadcast, inihatid si Kristo para sa radyo, at ang pagsasarap po ng ganitong mga taon sa Kapaskuhan at Bagong Taon ay isang magandang paalala sa atin na sumasagana ang biyaya ng Diyos sa atin. And that grace of God is manifested 2,500 years ago when He sent Jesus Christ to be here with us, God becoming flesh, and He dwelt among us. And we celebrate Christmas in a biblical and meaningful way. Sa kabila ng ating hindi pagiging karapat-dapat at makasalanan, inibig na tayo ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos para maging ma-reconcile, maipagkasundo sa Kanya sa pamamagitan ng kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Nawa po, ito po ay maging paalala sa ating lahat na kung ang Pasko po natin ay simple, ang grande, o kaya ay malayo sa mga mahal sa buhay dahil kayo po ay nagtatrabaho, naka-duty, or nasa ibang lupalop ng mundo at hindi ninyo kasama ang mga mahal ninyo sa buhay, we are praying that you will decide to make sense of the truest meaning of Christmas, who is Christ the Lord. And that gives us a sense of peace and joy and even more, no, maturing perspective to the celebration. More than sa kindat at mga undap na mga Christmas lights at mga kumukuti-kutitap sa ating mga kapaligiran ay hindi nito kayang i-eclipse,
noong tunay na kabuluhan ng Kapaskuhan. Mula po sa Amara Counseling and Training Center at pamilya po ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, maligaya at mabiyayang Kapaskuhan po sa inyong lahat. Ayan. Micah, baka may gusto ka pang batiin? May family, loved ones na of course you will be celebrating Noche Buena tomorrow and perhaps a little bit late. Of course, Merry Christmas sa aking pamilya na sa ngayon, iisang lugar kami. So, Yay. magkakasama na Matipid. kami. Oo. Tsaka, for longest time kasi, di ba, nung pandemic din, no, medyo nabawasan yung mga ganun. Kasi, of course, yung lola ko, medyo may edad na, pero ngayon, makulit. So, ngayon, nagbabalik na sa usual na gathering. So, yan, si Mama, si Tito Joseph, Mami ko, Daddy ko, mga kapatid ko, and yung kapatid ko at ang kanyang wife na nasa Dubai. So, sila ngayon ay nandun at nag-work. So, at kapatid ko rin, si Joshua, at yung pamangkin ko na cute, si Elise. So, Merry Christmas po sa inyong lahat. Merry Christmas din po sa mga kapatiran natin sa Church at Better Leading sa Parañaque, si Pastor Way Alfonso, tsaka sa Ate Sharon, sa Ate Jem Sikat, tsaka sa Kuya Bernie Sikat, tsaka sa Ate Christina Santa Ana. Merry Christmas po sa inyo lahat. Okay lang po yung mga late gifts. Sumatanggap po. Oo nga, Paskong-Pasko yung kulay mo ngayon, no? Dahil na talaga mga natin yan, mga kaibigan. At of course, din sa Olano family, mula po dyan sa FCF, na Family Christian Fellowship dito sa Barangay Don Antonio, Holy Spirit, Quezon City, si Mami Naomi Olano, si Pastor Joshua Olano, at si Rowena Kapake Olano. Merry Christmas po sa inyo, maging si Jeremiah, of course si Jonah, tapos si Dre, at maging si Maki. At kay Primo Boy, nako, Merry Christmas! It's so good to have celebrated yung first birthday ni Sinto noong December 7. Ay, malayo na yun. But anyways, I'll see you again very, very, very soon. At mga kapatiran po natin sa Biyayang Tahanan Homeowners Association sa Tomas Manuel Subdivision, Merry Christmas po sa inyo, mga kapatiran po natin diyan, at maging sa Carmen United Methodist Church dyan po sa Carmen Zaragoza, Nueva Ecija. Merry Christmas po, Tita Roda, Tita LD, Pastor Glenn mula sa Cabiao UMC, si Ninong Jay, si Ninang Guy. Merry Christmas po sa inyo at yung kapatiran sa Christian Gospel Church ng Bagong Barrio, Caloocan City. It was good celebrating yung Christmas joint celebration with the cell celebration din kahapon sa church. At congratulations po sa mga nanalo. And thank you po sa inyong gift sa aming mga kapastoran. Na-enjoy po namin yung mga pinimigay po ninyo. Maging kay Ate Eden Salta, kay Kuya Bilyong, at kay Ate Lita Alfonso. Marami pong salamat at Merry Christmas. Maging kay Ate Narsing sa Panipuan United Methodist Church ng Pampanga. A very Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan. Okay, the question is very very timely, no? Sabi niya, good evening po, Heartline. I have a tita na nag-work bilang entertainer abroad. Kumakanta sa bar at talagang naging malaking blessing sa kanyang pamilya at nakapagpundar ng malaki. Kaso, umuwi kamakailan at mukhang weird. Christmas time, mukhang weird. Sa palagay ko ay trauma ito. Nagkaroon daw siya ng partner na abusive at manipulator. Foreigner po ang kanyang partner. Kailangan po niya ng counseling, di ba? Maliban po doon, ano ang maaari naming gawin? So, yung mga words like mukhang weird, no, ibig sabihin kapansin-pansin, no? Yung pagbabago ng pag-uugali, pwedeng mood, pwedeng yung temper, pwedeng ganon. So, for me, dahil kung may history, yun nga, aware atay nag-message na may trauma from the previous relationship, I suggest magpa-consult na talaga sa doktor. Kasi number one, safety. Safety. No? So, safety niya bilang isang OFW, no, for a longest time. So, maaaring yung mga napapansin na pagbabago ay trauma-related. No? Trauma-related, right. So, for me, ang view ko dyan, maaari nang ipa-consult. So, kung hindi naman open sa psychiatrist, pwedeng sa general practitioners or IM para ma-check, no? Baka kasi may mga physical din na dinadaing. Baka dahil doon nagpapalit ng mood. So, not necessarily psychological kagad. So, baka merong mga nararamdaman at baka nahihiya magtanong kasi for a longest time, mukhang siya ang breadwinner. And you know naman tayo mga Pilipino, no? As much as possible, kakayanin natin yung mga problema kaya nahihiya tayo mag-ask ng help. Pero baka yun din yung inaantay nung tita, no? Na someone will ask
someone na Oo. makamusta. For a longest time, siya ang nangangamusta. Siya ang strong person, no? So, baka yung mga ganitong pag-uusap ng pangangamusta ay actually, that's the most practical. Easiest siya, pero may awkwardness kasi syempre mangangamusta ka, pero ang laking impact nun para sa isang taong may pinagdadaanan. Yung simpleng pangumusta minsan means a lot, especially kung delivery nito ay nakatitig ka, na talagang you really mean na ikaw yung nangumusta. At minsan yung mga tao, yung ganung tanong pa lang, iiyak na eh. Yun pala loaded na sila. Yes. And they were just waiting for the opportune time na they can actually open up because no one else was doing that for them. Especially mga burden bearers, na all the while, ang tingin lang sa nila, kailangan laging malakas ako. Malakas ako at matatag ako para sa aking pamilya. And nadidismiss nila yung mga tendency na darating yung panahon na ikaw din ay mauubos, manghihina, madidiscourage, magkakasakit, o trauma, o but there's nothing wrong with getting in touch. Yung ganun mga vulnerabilities natin. Tayo rin yung mga tao may mga hangganan. At sabi nito, parang talagang kumustahin, magkonsulta, o usher, pave the way. Kasi minsan, yung mga halimbawa, kung ito may isang uri ng trauma, baka talagang clueless sila ano yung gagawin. Magulo yung isip, hindi nakapag-isip ng maayos. So, kailangan may isang medyo stable mind na magbigay ng mga options na pwedeng isaalang-alang na isang taong nangailangan talaga ng itong klaseng mga pagtulong. Yeah. And you mentioned about burden bearing. May iba-iba kasi klase tayo ng pagdadala ng problema. Yeah. May iba madaling magdala, Yeah. magaan magdala. So, for this person to notice na may nag-iba dun sa pagdadala ng tita nila, so ibig sabihin talagang she's trying pero no-observe na yung difference. So, ibig sabihin dati, magaang magdala, hindi halata, pero ngayon halata na. So, I think that's a non-verbal cue of asking for help, diba? Kaya, importante yun. So, yun yung isa sa practical, pero at the same time, kung safety ay concern, I suggest magpakonsulta sa doktor. Kasi parang, foreigner yung asawa so parang hindi naman sinabi kung gaano katagal. Tapos umuwi na parang may disturbance, no? Maaring tuliro, restless. All the mga moods na binabanggit mo kanina, all these things are factors, especially kung di mo sinabi kung ilang taon na rin yung tita niya. No? So maraming mga factors na pwede nating silipin dito. And also, physical. Kasi baka mamaya may dinadaing talaga, may pinagdadaanan. And that can also affect our mood. So, not necessarily purely psychological lang. Pwedeng may mga kondisyon, diba? May mga masasakit na pala siyang na-feel, pero nahihiyang magsabi. So, yung safety, yung safe space that we can give the person. Open ako anytime you can message me. Yun, mga practical yun. Tama. Diba? Magkaroon ng kabukasan na parang options ng tao na parang when you're ready, I am. Yes. Parang mga ganon. I'm just a call away. Let me know if you're ready. Kasi even sa counseling, Micah, ang hirap tulungan ng mga taong resistant tsaka reluctant. Yes. No, it takes a skilled person or patience and perseverance ng isang professional helper to attend sa ganitong klase mga responses o defenses ng mga taong alam mong kailangan na ng tulong pero parang hindi sila kumbinsido na kailangan na nila nito o kaya naman in denial o kaya na participative o hindi nakikipagtulungan. So, I can imagine yung feeling ng mga tao na ginagawa yung lahat ng kaparaanan para mai-refer, mailapit sa isang professional o kaya ay bigyan ng mga practical steps how to get by or be healed. We're not saying it's easy. Actually, we're not downplaying the difficulties and the challenges of helping a loved one. Pero, yun yung mga opportunities na pwede tayo mag-praise sa Lord na the Lord is in a serious business of steering some situation, softening yung mga hardened hearts, at giving in sa mga relentless at mga sincere invitation to finding ways how to heal and to move forward. Yan. Sabi ni isa nating listener, magandang gabi po at Merry Christmas. Isa po akong nanay na may isang anak, 17 years old at kasama namin ng daddy niya sa abroad. Nagbabakasyon lang po kasi kami ngayon for Christmas. Kaso, last week, umamin ng aming anak na ayaw talaga pala niya sa abroad manirahan. Mas gusto niya daw po dito. Tinitiis lang pala niya ang manatili doon kasi yun ang gusto namin sa kanya.
Ang problem, senior high school na siya. Konting tiis na lang sana para makaraos pero ayaw na daw talaga niyang bumalik doon. At okay lang daw siya na mag-repeat. Hindi niya naiintindihan ang pananaw namin. At marahil ay ganun din kami sa kanya. Pakipayuhan niyo naman po ako, kami ng mister ko at marami pong salamat. So, very powerful ang problema. Yeah. Ay senior high school na siya. So, Valid, grade no? 12, no? Grade 12. And ang point ng isang parent, onti na lang, no? Onting tiis na lang. Makakaraos na din. So, hindi ko lang sure kung ibig sabihin ba nun, uuwi na ba sila after niya mag-aral? Kasi mukhang hindi naman na-mention kung yung pag-aaral eh. Kasi willing naman siya mag-repeat. So, I guess yung pag-aaral, hindi concern. Yeah. Pero mukhang dun sa adjustment. Adjustment. Okay. So, maaaring may adjustment sa culture. So, hindi natin sure, pero ang isang pwede kong isuggest sa parents if kailangan to hindi isang upuan lang ng pag-uusap, no? Kasi it takes safety pa rin to feel na mapakinggan po kayo or mapakinggan ninyo po yung anak ninyo. Baka may iba pa siyang pinagdadaanan sa loob ng school for him to decide and willing na mag-repeat. Right. So, for me, I hear that as a cry of help. Diba? Kasi willing siya eh. So, ibig sabihin, hindi yung pag-aaral yung issue. Baka yung eskwelahan or culture doon sa foreign country, baka nahihirapan ho siyang mag-adjust. Yun ang isang pwede nating maging parang assumption. Pero ang maganda, I hope, habang nakabakasyon po kayo, mapag-usapan yung series of pag-uusap. Rather than to conclude it right away and magkakaroon ng tension talaga, no? Magkakainisan. Kasi parang may hugot na hindi sila pinakikinggan or naiintindihan din ng kanilang anak. So, I think mukhang kailangan munang i-unload yung mga emotions, no? Mukhang napuno yung batang ito. So, for me, yun po, series of pag-uusap kasi hindi naman talaga madaling desisyon. Pero second is, mukhang hindi naman po yung pag-aaral kasi willing naman siya na mag-repeat. So, baka meron pang ibang factor, especially sa adolescent period, 17 years old. Right. Number 1 yan, peer pressure, peer pleasing. So baka lang hindi na siya nakakasabay dun sa mga kasama niya sa school. So yun yung mga pwede nating initial na thoughts na maaaring cause. Diba? Ma-address yan kapag nagkaroon ng series ng pag-uusap, yung kabukasan. Kasi naalala ko lang din sa yung mga millennials and Gen Z, importante yung safe space, saka yung parang their capacity and willingness to be listened to and freely express yung kanilang mga saloobin at pananaw. Na kapag kaya ay sinilip halimbawa ng isang baby boomer, if they're parented ng mga 1970s to 80s, authority really matters, no? Sa generation na to, na parang sumunod ka na lang, kami nagpapaaral sa'yo, mas alam namin ito, mas itong pinaka-practical. So, for example, ang isang Gen Z ay titikom na lang yung kanyang bibig, titiisin, hanggang sa kung minsan, yung kanyang mental wellness ay at stake o naisusugal. Nawawalan siya ng gana. Hindi niya maramdaman yung gaan. Wow, parang sa'yo galing to, no? Parang sigla. Oo, sigla. Ano pa yung gaan, ginhawa, gana. Hindi ba nawawalan ng gana? So, iraraos yan. Baka magkabagsak-bagsak dahil may mga bagay tayong hindi alam na binabangga pala nito sa eskwelahan na to, nasa foreign country. Pero siguro na narating niya yung pinnacle o zenith ng kanyang motivation or sense of purpose. That's why the child is already convinced that I need to return to the Philippines and settle there. And I don't mind missing another year. Kaso, alam mo yung I'm not a parent yet, and we are not parents yet. So, siguro yung resources, no, at saka yung time that is of the essence na 1 year is 1 year. No, we are not dismissing mga kaagapay yung concern din ng magulang, especially kung kayo po yung magulang, you're trying to empathize and side with the parents sana. Pero pagka ganito, pagka mental wellness na yung at stake pinag-uusapan natin, we would rather capitalize on relationship at yung mga mental, yung sense of self natin, sense of health and wealth, no, na yun ang pinaka-importante po ngayon kesa maging issue pa ito ng sama ng loob, tampo, hinanakit, no? Kaya ay parang mauwi pa sa mga unwanted, mga untoward behavior ng bata na hindi na pala talaga kaya. So, what is more important to us? Di ba? Yung mga bagay na yan.
And lalabas din yung attachments, no? So, makikita po natin dito kapag may stimulus ng stress, ng negative stimulus, may mga iba, mukhang ito avoidant. Avoidant. So, instead na harapin kung ano yung need, harapin, a certain person can actually withdraw and isolate. Yun. So, yung iba naman, ambivalent, no? Yung parang in or out, parang di mo alam ka talaga kung ano, medyo magulo, no? Undecided, yun. And meron namang anxious attachment style na, sige, kung ano problema, solusyonan. So, minsan yung attachment ng parent tsaka nung child, magkaiba. Yeah. Kaya nagkakaroon ng more tension, no? Of course, in any conflict management, we need to see the problem dun sa situation rather than we see the problem na yung person agad. Kasi magkakaroon talaga ng attacking, no, na you're not grateful, ito yung mga words that we can actually utter. But if we see the situation as something na we need to face and resolve, I think yun yung pwede kong i-adjust sa parents na you need to walk with your child or with your teen, lalo na teenager, 17, no? So yung identity niya, nagbi-build pa. So, we cannot expect na who you are at 17 years old na type of resiliency na meron ho kayo as parents is meron na din yung anak nyo by the age of 17. Kasi syempre, we are stand-alone na po sila eh. So, maaaring yung anak po ninyo, dito na nakikita na way to resolve. So, dun tayo magiging gabay. Yan. So, yun po yung isa sa pwede nating mapag-usapan pa habang nakabakasyon pa sila. Pero parang 1 month lang. Mabilis ang 1 month yan. At saka parang when you are here, naisip ko lang, pag nasa, kayo OFW, pag nandito kayo sa Pilipinas, everyday may kayo merong itinerary. May meet, may pupuntahan, may bisitahan, may gagastahan. So parang, it has to be intentional to walk and sit and discuss no this matter na inopen up ng anak ninyo na I think it's really a call for help. No, again, we're not saying it's easy. Hindi siya madaling desisyonan. Ang mga values o pinagpapahalagahan po ninyo ay sobrang importante na coming to play. But I hope ipopropose po natin na relationship should not be getting into the way of this equally important, pero kung anong ugnayan po ninyo ay dapat yun po ang top priority natin. Kung paano magiging maalwan o kaya ay parang maisasalba natin yung mga bagay na pinaka-importante sa lahat. Yun po yung family relationship and close family ties at yung mental wellness ng isang tao. Ayan. Alala ko din ng pandemic, Micah, na parang ang payo natin sa mga okay lang, do not paghinayangan yung isang taon na pagkukwit o isang semester na pagkukwit. Gap year. O gap year, oo, no? Nauso yung word na yan. Na kung ang kapalit nito ay pagiging buo at pagiging resilient ng isang tao na hindi mo na magtrabaho, hindi mo na mag-aral, basta siya ay okay at nagsisik ng professional help dahil sa mga obvious at mga serious symptoms and signs ng depression o anumang mga mental health issues. At we carry that over even sa post-pandemic period that maybe yung kanilang resiliency ay hindi kasing tibay natin no mga 80s no at mga 70s and 80s, pero we better renew or rethink what is it that we value most during these times of crossroads and conflicts. Ayan. Again, binabati po natin si Raymond Paner. Today is his birthday. Baka lang makalimutan ko. So happy birthday, dear brother Raymond Paner. At shoutout na rin sa Placer family mula sa Biyayang Tahanan, kay Ate Babette, kay Hana, kay Paul, at maging kay Kisaya. At sa presidente po natin na si Kuya Noel Castillo, Merry Christmas po, at sa mga officers ng aming community, Merry Christmas po. Ayan, baka ikaw mayroon ka pa habang hintay natin yung isa pang mga katanungan natin na pumasok pa sa gabing ito. Of course, yung mga ka-church ko sa Mindanao, ang dami namin mga ka-church dito. And of course, ang aming youth society, Wesleyan Church, so we are preparing for our National Youth Convention for next year, another event that we are anticipating. So soon, this Christmas season, i-announce na namin yung promotion. Yay. Alam mo, pagka na January, pinag-usapan natin recently na ito yung panahon na inihahanda natin ang ating mga sarili sa dagsan ng mga counselees, mga clients na nag-uuna-unahan ng schedule. As early as January 2. Nalala ko last year January 2,
I started hitting the ground running again. Last January to 2024. Hindi ko makalimutan yun na parang, really? So 2024 will begin with too much parang clients no seeking for help. No? At mga kaagapay, in case na kailangan po ninyo, not only during this Christmas or after Christmas, Micah, pwede mong pakisabi ulit ano yung mga contact information that they need to remember in case kailangan nila ng mga counseling at mga psychotherapy services from you. Ayun. For my Viber po, 0956-699-310. So, 0956-699-3190. So, message lang po kayo, mga kaagapay, and I will try my best to give you advice or ano yung tamang way to approach a certain concern. And if ever naman po, of course, syempre pwede rin po sa Amara Counseling. Yes. Ang Amara Counseling and Training Center naman po with our center situated po sa number 3 Ligaya Street, Isidora Hills, Barangay Holy Spirit, Quezon City. Kilala po ang lugar na ito as Don Antonio. Nag-o-offer po tayo ng mga face-to-face or on-site counseling at intervention at pwede rin po online, especially sa mga kababayan po natin, mga kaagapay here and abroad. We make sense of Zoom, StreamYard at mga Messenger na at Google Meet para po matugunan yung mga mental health issues na kailangan ng therapy and counseling. Nagbibigay po tayo niyan one-on-one, couples, group, at na meron din po tayo mga trainings, mga psychoeducative trainings para yung po nga sanayin at talagang i-educate, equip po yung mga manggagawa po natin sa church and mga community volunteers in dealing with people who are struggling with different issues like depression, anxiety, mga suicidal attempts or ideation at mga talagang pagtatangkangan, mga self-harming mga behavior. Para po tayo po ay nasa first line of defense of reaching out, responding sa mga hindi pa ready mag-seek ng professional help. Dahil kung minsan, Micah, ang problema ay pera din, resources. Okay. At binanggit nga po namin kanina, merong mga agencies at mga organizations na pwede po nating mapagguhaan ng libre. Kagaya po ng PGH, National City for Mental Health, National Center for Mental Health, yan po sa Mandaluyong. At meron po sa UP, Diliman, sa kanilang teletherapy, mga psych-serve. At meron din pong Asian Theological Seminary na nagbibigay po ng mga psycho-spiritual intervention. Please get in touch po at may mga Facebook account po ang mga nabanggit ko pong ito at para tayo ipumila, mag-avail at patuloy pong mag-inquire. Ayan po. Sakto naman yung tanong natin sa gabing ito ay ganito. Sabi niya, Merry Christmas po, Pastor Archie and Miss Micah. May tips po ba kayo kung paano ko kukumbinsihin lalo pa ang aking sarili na tuluyang makipagkasundo sa aking hipag ngayong Pasko? Uy, 2 tulog na lang. Alam kong ito ang gusto ni Lord after almost a year na hindi kami nagkikibuan. Bala ko po siya bisitahin bago matapos ang taon. May practical tips po ba kayo para maging matagumpay ang gagawin ko? In the first place, napakaliit lamang naman ang ugat nang hindi namin pagpapansinan. Basta, gusto ko lang makalaya na sa ganitong nararamdaman. Muli, Merry Christmas po and thank you. God bless. Yun. So talagang pinaprompt na siya ni Lord. Mukha. Ako number 1, of course, hindi natin maaalis to. Ito pa rin talaga ang go-to is yung ibabad talaga natin sa panalangin, no? Yung puso natin at yung puso ng taong kakausapin natin. Ako, I feel yung parang kumbaga sa, ngayon, puro handaan, di ba? Minamarinate ang mga... marinate. Imamarinate din natin, ibababad natin talaga sa panalangin. Kasi number 1, meron nang ini-impress si Lord sa iyo, sa puso mo. So, ibig sabihin, ang convictions mo, hindi din naman sa ganun na kaparaanan na totally not kumibo or cut off yung mga tao. So, yun yung pinaka-basic, yung conviction mo is, pinaprompt ka na ng Holy Spirit. So, talagang ibabad mo yung puso mo. Kasi, number 1, in forgiveness or reconciliation, we cannot control, no? Yung magiging respond ng tao. Kasi may readiness and may sarili din siyang choice, no? Kung paano niya i-handle yun. Pero, what we can control is how we initiate. Right. And how we will respond dun sa reaction ng tao. So, ako kasi, in every sessions, yan din naman ang sinasabi ko
it should start really in prayer. Kasi doon, in prayer, sabi nga nila, when we pray, we don't clench or close our hands, but we open our hands to receive the go signal from the Lord. So always start with that. And when we pray, it's more about letting go, which is one of the hardest, na utos ng Panginoon sa atin. Kasi dalawa yan magra-run yung will natin sa will ni Lord, what if hindi nag-swap? Yan na, nagkakaroon na ng tension. But when we pray, we know na may letting go. We need to submit and obey kung ano yung prompt sa atin ng Panginoon. Ikaw may starting point. Ako starting point muna. habang pinag-uusapan natin siya, na-realize ko yung gravity rin. Yung, easier said than done to forgive. Pero yung to be convinced that this is really God's will for you. At totoo yun the word is prompting of the Holy Spirit. Especially yung season na, I think Christmas time is one of the best times, if not the best times, to dispense forgiveness or seek reconciliation. Kasi, di ba, yung, if we really want to honor the Lord and make sense of His leading sa atin, papalagay, hindi natin pinagbibigyan yan the more mature one, it's also a test of maturity, our capacity to listen, forget about how we were wounded, bantay, tinamaan, nasaktan, na-offend, or na taken for granted. Pero yung forgiveness and seeking forgiveness is first and foremost for yourself. Well, other than seeking to glorify God by seeking reconciliation, pero it's actually ikaw una makikinabang dyan no? Kaya sabi niya, gusto ko na pong makalaya. Ibig sabihin, it's an implied message na you have been burdened by it. Ikaw ay parang nagdadala niyan. Almost like you imagine, and hipag, no? Sabihin, sister-in-law. So, ewan ko ba sa inyo mga babae? Naging feminist. Ang sinasabi ko lang ay, the Lord is happy and He will not lack resources to provide you with, to have that, yung buong-buo ang loob mo na makipagkasundo kasi alam mong yun ang kalooban ng Panginoon. With your limitations, with your vulnerabilities din, hindi mo ito kaya. Natin kaya actually, pero alam mo na isang malinaw na kapahayagan ito ng Panginoon, lalo sa Kapaskuhan. A good gift to yourself, no? Ang sarap kasi parang nabubunutan ka ng tinik, na parang may bigat sa kalooban. Now, pwede kayo magkaharap, magyakapan, magbeso, magbatian kasi parang may na-lift na barrier between the two of you, and now you can freely have an access, and hopefully, this time around, the relationship can be sweeter. Parang Angela Bofill yun. This time, I'll be sweeter. Wow. I know. Sige, kanta mo yan. Ayoko. Isip na lang ako ng mga Pasko mga tipong go tell it to the mountains, mga oh holy night. Na-miss ko lang tuloy mag-caroling, but not on air. Online. Online. Uso yan mga e-caroling ngayon, at pinapadala via GCash, Paymaya, yung kanilang mga love gifts and all. But anyway, so yun po, alam ko lang din, one of the clear messages of Christmas is reconciliation, reconciling us to God. But of course, mag-ano yung pinakal niyan ay during the Lenten season when Christ will suffer and die on the cross and rose again from the grave. Pero everything began when He came here on earth. We have been saying this earlier on. Pero sana po, kung kayo hindi ito napakinggan kanina, babalik tayo sa pinakamensahe po ng Kapaskuhan. Yun ay reconciliation. Reconciling us to God through Jesus Christ who became flesh. And He dwelt among us. And He lived among us. And then He suffered and died and rose again. Because that's how God planned all His creation and the sinners to go back to Him. At di tayo mare-reconcile sa ating kalikasan kundi kailangan ng isang matuwid na mamatay para sa mga makasalanan once and for all. 1 Peter 3:18. At dahil yan sa pag-ibig ng Diyos sa atin, binigyan niya si Jesus Christ para sa atin. So the concept of forgiveness, reconciliation was very, very clear. And then we emulate yung ginawa na yan ng Diyos para sa atin. We're not saying it's easy. No, it's just it's an ideal. It's a biblical principle that we promote and we remember more than the merrymaking, the glitz and the glams of the season. Pero we should not miss the most opportune time, if not one of the most opportune times of our year, that is Christmas time. Panawagan po 'yan. In the occasion, Miss Micah na na baka meron ngayon na nakaka-relate sa mga inuudyukan din ng Diyos na gawin ang bagay na ito. Gumawa ka ng hakbang for you. It's for you. And then for your desire to glorify the Lord, I can only assume and expect
breakthroughs in your personal Christian life and your personal relationship, no, with the people around you. So, it can be a gift to yourself this Christmas. Which is yun yung connotation, no? Culturally, when we forgive, is like, pinapawalang sala lang natin sila. Yeah. Paano Oo, ko? oo Yan, nga, yan oo yung nga. mga hugot. Paano yung mga sakit, yung mga burden na binigay sa akin. For in fact, forgiveness is more about yung puso natin, yung lagay ng puso natin. So, para siyang toxic, no? Hindi mo namamalayan, hindi lang nagsispill out na siya sa ibang aspeto ng life mo, especially spiritual, no? So, may mga panaghoy, may mga questions, paano yung ganito, pero forgiveness is more about us, no? Meaning, kung ano yung impact of unforgiving heart can really be a fertile soil for a lot of negative emotions. Baka magulat ka na lang, puro nega na pala. Ang iyong tinatransmit. Remember, what we don't transform, we transmit. We spread, di ba? Yeah. So, parang virus. So, baka mamaya maging contagious siya sa ibang aspeto ng ating buhay. And of course, another part of that is yung incarnational, di ba? Tayo ay pinatawad ng Panginoon on the receiving end. We know how it feels like. So, in doing so, we're not just doing it to ourselves, but we are also doing it to glorify God because we experience how we were forgiven, diba? Yun nga lang, may mga times we need to remind ourselves. Naalala ko sa forgiveness class namin noon, sabi ng professor namin, mga times yung parang remind mo talaga yung sarili mo every hour, every minute. Kasi hindi naman guarantee na pinatawag natin yun. May mga behavior silang mawawala, no? May mga behavior na parang kukulo pa rin ang dugo mo, pero babalik ka dun sa kinonvict sa'yo ng Panginoon. Napatawad ko na itong taong to. So, yun, isa yun, no? Sometimes we need to have that reminder to ourselves every day, every minute, every hour, and to allow the Holy Spirit to empower. Kasi kung talagang tayo lang, tayo dito, bagsak tayo dito sa aspeto na to. Pero we're not doing it on our own lang. We really need to allow God to be with us in doing so. Kaya Emmanuel, God with us. So, hindi lang in the good times, in the bad times, pero doon sa mga times na may pinagagawa siyang mahirap. Recently, merong isang nag-consult sa akin na parang alam niya naman na pinatawad na niya yung uncle niya. Actually, tatay pala, hindi pala uncle. Sa ginawang pang-aabuso sa kanya. And it happened many years ago, like almost 2 decades ago. So, almost 20 years, hindi ba? No, pero parang sabi niya, pag naalala ko pa rin, balik eh. Yung, because naalala nung kanyang katawan, ng kanyang isip, yung ginawang pang-aabuso sa kanya. So, parang alam niya, pinatawad niya, pinagpasadyos na niya. Sabi ko, when you remember the pain or the offense that the offender violator has caused you, right there and there, choose to forgive that person in your head, in your mind, in your heart. Patawarin mo. Kasi alam mo, sinuko na siya, pero we both agree that forgiveness is sometimes viewed as a process. Hindi siya one-time decision din na, kasi may mga lingering pains, hindi ba, na parang you can forgive but you cannot forget. Remember? Naalala mo pa rin. Ito minsan, yung implication ng pain, kahit na pinatawad mo na, inaalala mo pa rin. So, yung mistrust, yung feeling betrayal, okay, minsan nagtatransmit sa iba. As you were saying kanina, hindi ba? Na parang, okay, I'm not even completely healed. So, ang ganda na na-recognize natin yun na parang may mga repercussions pa o parang may mga lingering effects pa. Pero, yun, the more that we commit ourselves to release that person to God and we convince ourselves that I am choosing myself to be freed from it and forgiving you, gagawin natin. Sabi nga ni Doc, I think sa klase niya yata yan na parang there are memories or pains or memories siguro in general that are too important to forget but too painful to remember. Exactly. Si Doc Alain, lagi niya binabanggit yan eh. May mga nangyari sa atin sa nakaraan na napakahirap kalimutan. Napaka-importante para kalimutan at ibaon natin kasi lagi mo siyang naaalala. May pwesto na siya sa ating mga kamalayan at mga memorya. Pero habang inaalala natin, binabalikan, napakasakit-sakit. Hindi ba? Well, yun yung isang senyales na nag-heal ka na. When you remember the incident, what the person did to you, but the intensity of emotion is not that high. Right. May nagtanong sa akin, ano bang senyales na nag-heal na ako? Isa yun. Okay. And number 2, of course,
we have to break the myth na if we forgive a person, para siyang erase button sa brain. Hindi po kasi ganun nag-work yung brain natin Our brain is designed to remember. But of course, with the power of healing, yes, when we remember the incident, hindi na ganun ka-intense. Yeah. And like, I can't help but remember sinabi ni Joseph sa mga brothers niya, no? Diba? Binenta siya. Sarili niya pang kapatid. Pero siya mismo nagsabi, it was the Lord who sent me here. True. Diba? So, ibig sabihin, hindi nakalimutan ni Joseph yung ginawa ng mga kapatid niya. But when he remembered what his brothers did to him, he can't help but thank God. Diba? So, yun yung healing. No? Hindi healing yung nakalimutan mo yun. Like, parang di siya nangyari. Denial yun. Delulu yun. No? But isa yun sa senyales na nag-heal ka na. Pero of course, yun nga, easier said than done. Yung act of initiating the forgiveness, usap, isa yun sa pinakamahirap, pero isa rin yun sa rewarding. Liberating in a way. Parang may gumagaan sa pakiramdam at sa puso, no? Hindi na siya ganun ka-crowded sa isipan natin. And who knows, baka mamaya magta-transmit ka na ng good vibes. No? So, yun yung mga insights natin dun sa forgiveness and how forgiveness will actually start in us and how will benefit us as well. So, hindi dahil pinakakawalan lang natin yung mga ng abuso or naging violent sa atin or naka-offend sa atin. I hope mga kaagapay naging malinaw sa inyo yung isang focused and central discussion on the biblical essence of forgiveness and being forgiven. Reconciliation, one of the inexplicable or parang very clear message of the celebration of Christmas in the most meaningful way possible. At sana po ay kung paano tayo nakarelate sa discussion pong ito at paano tayo sumalamin sa mga usapin na diniscuss po natin kanina ay magkaroon ng kaluguran ng ating mga pagtugon at pagtalima sa paanyaya sa atin ng ating Panginoon. Hindi lang sa panahon ng Kapaskuhan, kundi sa mga dating mga araw kung saan nararanasan natin ang biyaya at habag ng Diyos sa atin. Well, what a way to cap off this Christmas episode. But dahil po dyan ay there's no better way to almost end this program by coming to the Lord in prayer. Allow us ni Micah to be silent with you and pause to thank the Lord for His gift of life, this gift of Christmas, meaningful Christmas celebration, and an opportunity to pray for our kaagapays here and abroad who are tuned in right now with us. Tayo po ay sama-sama manalangin, mga kaagapay. Ama naming Diyos na sa pong sentro ng ang pagdiriwang ng Kapaskuhan, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa mga simpleng pagpapaalala ng katuturan ng Kapaskuhan. Ito po ay ang pag-ibig mo sa amin sa pamagitan ni Kristo Jesus. Salamat po sa mga hindi nagbabagong tema ng kapatawaran, pagpapatawad at paglaya sa mga gumagapos sa aming mga nararamdaman hinggil sa aming mga pagiging makasalanan, sa aming mga ginawa na hindi nagiging kalugod-lugod sa iyo at nakakasakit ng aming kapwa. Salamat po sapagkat sa kalagitnaan ng mga pagdiriwang, handaan at mga kumukuti-kutitap sa aming mga paligid, kami po ay nagkakaroon ng mga patuloy na lumalagong mga pagtingin at pagpapahalaga sa mga bagay na nagbibigay sa inyo ng kaluguran, so that as we count the years, as we take note of the Christmases and New Years that are about to come, kung lulubin po ninyo ay lalo kami nagiging mas mature sa mga perspectives namin unlike before. Tonight, I pray that together with yung mga kaagapays namin here and abroad, you will enable us to be more reflective while being celebratory. Nagdiriwang po kami na mag-take place po ito, mag-coincide po at mai-promote po namin ito samantalang kinikilala po namin si Christ na tumutulong, nag-aadya at nag-uudyok sa amin na gawin yung mga bagay na tama, mga bagay na nakakalugod sa iyo at nagiging makabuluhan po sa aming mga ugnayan at pagbabantay sa aming mga Christian journey. And I also pray sa mga kaagapay po ngayon na medyo may pinagdaraan ng kalungkutan, kabigatan at mga problema. Maring ba sa kanila nasa ospital o nasa sakit o na-diagnose ng isang karamdaman. I know, God, that the days may be hard and challenging for them, but I pray in the name of Jesus that you will envelop them with your loving kindness, provision, hope,
encouragement, and sense of help na maaring mangyari sapagkat ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na mabiyaya at hindi nagkukulang na tugunan sila sa kanilang mga kalalagayan. Thank you, God, for the gift of counseling. Thank you for the gift of radio. Thank you, God, for the gift of friendship and the gift of family and, of course, the gift of wisdom that you generously bestow to your people who come to you, according to the book of James. Once again, to yours be the highest praise and glory. In Jesus' name we all pray. Amen and amen. Maraming salamat po mga kaagapay sa pagtutok at pag-antabay nyo na walampok na tuloy-tuloy mula kanina po ang alas 9:30 ng gabi hanggang ngayon po na halos alas 11 na ng gabi. Thank you. You have no idea how grateful and thankful we are for choosing to be with us sa nakalipas po na halos at kalahating oras. Thank you din, Micah, for joining me tonight. Thank you din po mga kaagapay. And we really hope to have you again sa mga future episode ng Heartline. At salamat sa iyong pagiging available and being a blessing sa mga kaagapay at kaibigan natin here and abroad na patuloy na sumusubaybay sa ating mga programa. Maraming salamat, of course, Amara, for giving me this opportunity din po. Alright. Maligayang Pasko po sa inyo lahat. Ang inyo nga pong napakinggan ay ang programang Heartline, Monday edition. Actually, Christmas episode na ito ng Heartline. Kasama ang Amara Counseling and Training Center dito sa 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, dito mismo sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay mga miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, mabiyaya at magandang Pasko po sa ating lahat. God bless you and see you again next Monday. Good night! Merry Christmas! Merry Christmas! Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.